So, luto na yung aking beef bulalo. Beef na may buto-buto. Tingnan nyo mga kalutong bahay. Oh, hey, mga kalutong bahay. So, pasabaw tayo ngayon dahil nga malamig yung panahon. Hindi tayo nanganak ha. Kasi nga, pagka sinabing laging yung ulam may sabaw lagi, tinola or something, yung mga babaeng bagong panganak para madagdagan yung kanilang gatas. Pero sa lagay ko na to, kahit hindi ka nanganak, pagka malamig yung panahon, talagang natatakam ka sa mga ulam na may sabaw. Wala akong ibang maisip na lutuin kundi yung beef bulalo. Kaya ayan, habang nasa labas siya, sabi ko, bili ka ng beef na mayroong buto-buto. Alam niya yun dahil pag sinabi kong beef na buto-buto, ibig sabihin nun ay yung pangbulalo or beef na may sabaw. So eto nga yung nabili niya, 3 pack, pero hindi ko inubos dahil mayroon pang bukas, kaya 2 pack lang yung niluto ko. So ayan, nagpainit lang ko ng tubig, nilagay ko na lahat ng mga seasoning dyan, mga ingredients na dapat kong ilagay. And then ito na, kumulo na yung water, kaya i-add ko na yung beef. Dinamihan ko yung tubig para talagang pang matagalang laga para ma-pull up to the bone yung beef. So ayan, takpan at saka balikan natin maya-maya. A few moments later. Sabi dito a few moments later, pero hindi lang moments dahil oras talaga bago ko binalikan ang aking nilagang karne. So ito na mga kalutong bahay, ay ang lambot naman para na talagang natanggal na sa mga buto yung iba dito. So ito na, it's time to add my vegetables. So ito yung green bean, wala ako ditong mais, mostly sa iba gusto nila may mais, pero itong aking partner ayaw niya ng may mais kasi nga ewan ko, sabi niya wala naman daw sustansya yung mais. So di kay nakalimutan yung bumili ng mais kasi siyang bumili ng aking mga ingredients. So ito, importante maluto yung pagkain kahit walang mais. At saka talagang lasang bulalo kahit walang mais, o diba? So ayan, nalagay ko na itong green bean. So ganito ako pag maglagay ng green bean, hindi ko pinuputol. Maganda yung parang pansit na nakalawit. So ito na, para evenly cook. Ayan, pinaibabaw ko yung beef buto-buto. Ito yung mahirap pag magluto ka ng bulalo na malalapad kasi nga hindi siya magkasya sa kaldero. So pag ako magluto ng bulalo na may buto-buto, talagang niluluto ko siya sa malaking kawali para magkasya lang. So habang nagsisimmer ako ng aking green bean, ayan, na-ready ko ng aking pechay or bok choy. Isang piraso rin nabili niya pero napakalaki, double XL ata ito. So marunong na siya magpili or bumili ng mga ingredients pag sinabi kong mga lulutuin ko. Minsan marunong, minsan naman hindi. Talagang minsan kailangan niya talaga matuto, lalo na pagka mayroon akong mga ginagawa sa buhay. Ay nako, ako na nga tagaluto, ako pa tagabili. Minsan ako nga talaga lahat-lahat kasi nga hindi naman yan siya marunong kung anong mga ibang ingredients. So ito na mga kalutong bahay, nalagay ko na yung hard part ng aking bok choy, which is yun yung bandang puno kasi medyo matigas yun, lutuin siya. Ayan, naglagay pala ako ng sili ulit. Nagdagdag ako dyan ng 3 piraso pero hindi ko siya dudurugin kasi baka mamaya hindi na ako makakain ng maayos, puro na lang inom ng tubig dahil nga sobrang anghang. A few moments later, ayan, it's time to add our dulo ng pechay kasi mabilis lang naman ito lutuin. Takpan, simmer saglit, and then ito na mga kalutong bahay. Kitang-kita naman sa itsura na ready na talaga ang aking beef bulalo. Ayan, so it's time to eat. Ayan, 2 talagang malaking mangkok yung nilagay ko dito para sa aming dalawa. Ewan ko ba kung maubos ba namin itong 2, pero mayroon pa doon natira. Kaya ayan, sabi ko i-serve ko nga to sa malaki para kahit hanggang sa magsawa kami sa kain, para sulit naman ang aming pinaghirapan. So ayan, walang diet dito pagdating sa pagkain dahil sa kanin ko pa lang, isang kainan lang yan. Alright, thank you so much for watching. See you on the next video.